Good morning sa tanan na samtan ini. Sa isa ka buntago no ni nga adlaw nga Monday, primerong adlaw sa simana niining bulan sa Abril no na anata primerong adlaw karon sa simana. Lunes. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, Giseles Villanueva Baclarin, Cagayan de Oro City. Fully awake na ta karon og bulag tas lawas, but we are one in the spirit. Nagpabilin pa ang atong motto nga sige first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Because you're God, I'm longing for you, rising up every morning on you. Lord, my soul is thirsty for you, seeking at your face, wanted to see your glory. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God, worthy are you, Lord. Your loving kindness is better than life, so I will praise you and bless you while I live. I lift my hands and magnify you, then I shall be satisfied by you. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God, worthy are you, Lord. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God, worthy are you, Lord. We give you praise, we give you glory, O God. Oh, we give you honor, hallelujah. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus.
You, hallelujah, God. Oh, gilay ko'y gipasalamatan ka naman, Lord. Kaya wala'y susawa kanimo nga Diyos. Oh, Ginoong Isus, salamat. Sa matag sa buntag, Lord, ikaw nga sustain ka na mo, Lord God. Kapasinati ka na mo, Lord, sa imong kaluoy, imong maglasya. Lord, salamat ug salamat kayo Ginoo bisan pa sa kalidad malinaw hinanap ko katulog nga imong gay-provide kanunay kanamo amahan tibok gabi ug sa panginibol kanamo nga mobangon gid kami Lord sa paghatag nining laing mataw nga adlaw Ginoong Monday Lord ining primerong adlaw nining simanahaw God laing adlaw din makapadayon sab kami pagpamuhat sa adlaw-adlaw ng mga bulaton laing adlaw Ginoo laing nga Monday Ginoo nga din padayon kami nga kinabuhing Kristohanon Lord aron ipadan agang imong kahayag ug imong himaya sa among tastag sa kakinabuhi sa nasa kami nimo iplastar sa nasa kami nimo ipahimutang. Thank you kaayo Lord. Bisan kung gani Lord nga nining adlaw o Lord makahimo na usab kami sa mga bulaton kamay kalambigitan sa imong himayaan makapadayon kami sa pag-alagad kanimo Lord. Salamat ug salamat kaayo Lord. Kabalumi nga daghan kaayo nga butang sumatag sa isa buntag nga imong buko ka na mo ug God ug walay undang usab kami nga gasalod niini Lord aron nga kami padayon gid kami Ginoo nga masustain adlaw-adlaw Lord. Thank you kaayo ni anang tanan Lord. Thank you for all the things that you have done. Salamat ug salamat kayo. Dalaygon ka gid Lord so walay katapusan dawata ang among mga pagpasalamat mga pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. God bless us. So nanasabta sa pagtuon na sa pagpakli sa pulong sa Ginoo no naata karon nahuman naman nato ang book of Daniel so naata karon sa sunod nga book tanaw na to may sunod nga book Hosea no Hosea naata sa chapter 1 ta. Susugod ta sa Hosea. Wala ko kabalo kung pila ka chapter ang Hosea pero murag mubo ra. Gamay ra. Susama sa Daniel nga mubo ra sa ang gamay ra ang chapter. Okay, tada na to ang Hosea pila ka chapter 14 chapters. Ang Hosea marag masayop ra ba ko usay og litok sa chapters ug sa verse. No, kasayop ko usayan. Praise God. Ang Daniel has 12. Ang Hosea is 14 chapters. So karon na ata sa Hosea. Sugod ta sa Hosea chapter 1. So atong basahon ang chapter 1. Anyway, mubo ra. Taas-taas ang chapter 1 kay 23 verses. So kutloon lang gihapon nato mukutlo lang gyapon tag tulo ka butang no sa gabasa ko ani naay tulo ka butang nga ako nakutlo dinhi sa chapter 1. The first one nga ako nakutlo dinhi sa chapter 1 sa book of Hosea nga naghisgot ni the name of Hosea comes from the name of or the comes from the same verb nga verb is an action word, di ba? Susama sa ngalan ni Joshua, susama sa ngalan ni Jesus, no? Ni Jesus Christ, Jesus, Joshua, o Hosea, no? So ako nakutlo, the first one nga nakutlo na ako diri is the name of Hosea day comes from the same verb as Joshua and the name of Joshua and the name Jesus, no? Meaning to save or to deliver. No, to save or to deliver. Mao ni siyang kahulugan sa ngalan nga Hosea o Joshua o Jesus. No, they have the same common meaning, no, which is to save and to deliver. So kanang kahulugan anang ilang mga ngalan mao gyud na siya. So dili aksidente nga gipanganlan sila sa inaana nga ngalan tungod kay ang kahulugan sa ilang ngalan is a verb which is to save and to deliver. Action word ang ilang ngalan no, to save and to deliver. So mala siya. Ang ikaduha nga nakita nato, kung tan-aw nato, it talks about. And then the second, no, it talks about Hosea's family. Nagisgot ni sa pamilya ni Hosea. No, dayon kay kung atong basahon ng chapter 1 magud paingon sa chapter 3, no,
sa chapter 3 paingon sa verse 5, no, chapter 1 paingon sa chapter 3 verse 5. Diha taman kung atong basahon nagisgot gyud ni mahitungod sa pamilya ni Hosea, no. It talks about Hosea's family, which is the unfaithfulness of his wife, na dili matinud-anon ang asawa ni Hosea, no. Nagisgot ni sa unfaithfulness of Hosea's wife, which is Gomer, no. His Gomer ang ngalan sa wife, asawa ni Hosea. So and her eventual restoration, no, to Hosea, no. So makita nato nga the unfaithfulness, no, biographically kung tanaw nato biographically, it talks about Hosea's family, no, nga ang the unfaithfulness of Hosea's wife, which is Gomer, and her eventual restoration to him are a parable for the Lord's relationship to Israel. Ang relationship ni Hosea o ni Gomer ang ngalan, lalaki nga ngalan ang Gomer, no? Gomer ang ngalan sa asawa ni Hosea. So ang relationship ni Gomer ug ni Hosea i-compare ni as a relationship ni Lord ug sa Israel. Ang relasyon ni Lord ug sa Israel, no. So it is a parable, no. Sambingay ang relationship ni Hosea o ni Gomer nahimong sambingay. It becomes a parable of the relationship of God, between God and Israel. Na di ba nakita nato nga unfaithful kaayo ang Israel, in spite nga grabe na ang pagkuan ni Lord sa ila, grabe ang gugma ni Lord, grabe ang pagatiman ni Lord sa Israel, di ba? But in spite of that, unfaithful ang gihapon ang mga katawhan sa Israel. Pero niabot ang panahon, gi-restore back ni Lord ang Israel, ug labaw sa tanan nagpadala si Lord, naghimo og paagi si Lord para nga dunay mamahimo nga total change, no, total changes gyud sa mga katawhan sa Israel, nga gipadala ni Lord si Jesus, no, gipadala ni Lord si Jesus to save and to deliver, nga ang changes is from the inside to the outside, na dayon ang changes and restoration naghimo ni Lord. So mao nang naang nahitabo sa relationship ni Hosea uban sa iyang asawa, nga ang iyang asawa unfaithful kaayo, daghan gani siya nahimong anak, no, anak sa gawas anak sa gawas, no. Dili actually ang anak nila dili tanan kang Hosea, but it was allowed by God nga mahitabo para nga makita ni Hosea gyud sa tataw kung unsa gyud ang unsa ang singalan ani kahulugan, makita sa tataw ni si unsa gyud ang kahulugan sa relationship ni Lord ngadto ngadto sa mga Israelita. So ang relationship ni Gomer o ni Hosea has become a parable of the relationship of God to Israel. So muna atong nakudlo, no, ikaduha nga point nga nakudlo nato diha. So it talks about, biographically, it talks about Hosea's family, the unfaithfulness of Hosea's wife Gomer, and her eventual restoration to him are a parable, of the relationship, the Lord's relationship to Israel. Okay, so muna ikaduha nga nakita nato dinhi. And the third, makita nato diri atong nakutlo nga actually the message of the Bible actually, no, is one of salvation. Is about salvation gyud. Ang kung atong from Genesis, before the coming of the Lord Jesus Christ, no, to save and to deliver. Makita nato nga kanang it talks about salvation gyud nga na-fulfill pag-abot ni Ginoong Hesus. And even up to Revelation, salvation gyud ang center nga message sa Bible kung tanaw nato. So the message actually of the Bible is one of salvation for the people all over the world. Dili lang Israel, kundi tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kay mamanggani nga kita nga mga hintil, actually ang daan gyud nato nga kinabuhi ang atong kinabuhi dili man gyud ta sakop sa mga chosen people of God nga which is Israel, no,
but we become spiritual Israelites sa dihang gi-restore na balik ni Lord ang relationship niya ngadto sa mga Israel. Natawag na dayon ta, na-appeal na ta. So nahimo na nga ang salvation is to all over the world, is offered to all. Dili lang sa Israel kundi sa tibuok kalibutan, gi-offer na ni Lord ang salvation. That's why the Lord Jesus Christ came to die, and to die for all, and to seek the lost and save the lost, no? So tanan na dili na ang Israel ang luwason sa Ginoo kun dili tanan na. So blessed kay ta kay kung wala pa nagpabadlong ang Israel, no, pero gitakda gid ni Lord nga dili lang ang mga Israelita ang luwason sa Dios kundi hapil na tanan na hintil, tanan na apil na sa gitakda or giandam nga kaluwasan. So mo gani nga nanay New Testament, no, mo gani nga nahimo ng duha ang testamento, from Old Testament nahimo ng duha ang New Testament kay natanan na all over the world. So the message of the Bible actually is one of salvation for the people all over the world. So mo na siya ang new covenant na kaluwasan na pinakit kang Kristo Jesus. So, muna nga ang Israel karon they need to believe the Lord Jesus Christ. So they have to personally believe and accept the Lord Jesus Christ in their heart as personal Lord and Savior. Kaya kung dili gihapon sila maluwas. Meaning, dili tanan Israelita. No, dili tanan Israelita, katurang mga remnant, no? Katurang mga remnant nga may pagtuo kang Ginoong Hesus ug molahutay hangtod sa katapusang mga adlaw. No, so dili day tanan, though chosen sila pero dili tanan gihapon. Kay gibag-o naman ni Lord ang covenant, gibag-o na ni Lord through Jesus Christ, no, pinaagi na gyud, no, it is by Jesus and it is through Jesus Christ and in Jesus Christ na gyud, based on the faith, base na gyud sa pagtuo diha kang Kristo Jesus ang kaluwasan. So you see, grabe ang relationship ni Lord, no, nga gi-compare niya sa relationship ni Hosea ug ni Gomer, nga ang asawa ni Hosea nga si Gomer unfaithful kaayo kang Hosea. Singo na anak mga igsoon ang relationship sa Israel ngadto sa Ginoo nga ang Israel unfaithful. Dili sila loyal, no, kanunay sila galuib, kanunay sila kanunay nila pasakitan ang kasing-kasing ni Lord, no, every time nga mohimo sila pagsimba sa mga Dios, no, inana murag sa relationship sa husband and wife nga unfaithful kaayo ang wife. Mao man ni nahitabo ang Gomer, unfaithful kaayo si Gomer. In fact, paka anak siya sa gawas, no, nga in spite nga naa na si Hosea. So inana ang relationship, no, inana ang relationship sa Israel. Ug bisan pa gani sa atong panahon karon dili gihapon ta exempted, even Christian born again na, no, makahimo gihapon sa mao nga klase nga sala nga dili faithful, no, kinahanglan dapat faithful kita kang Lord. Gipakamatyan maganita niya na nakadako kaayo ang gugma ni Lord. So ang ngayon lang bugtian po nato sa faithfulness, no, si Lord kay sa kadako kay siyang gugma nga to the point of death iyang gipakita, no, iyang gi-demonstrate. So worthy lang gyud si Lord nga alagaron faithfully. So amen na inaat nga natin na kutlo karon, no, sa atong paghisgot sa Hosea chapter 1 nga dunay tulo ka butang nga atong nakutlo. Amen. Naot nga nisink no ang mensahe sa mao nga chapter, sa chapter 1 kay nagkutlo ra tag tulo ka importante kaayo nga butang diya sa chapter 1. Amen. Ug mag-amputa labing balaan gamhanan mahigugmaw langit no na mga mahan. Nagapasalamat gid kay kami Lord sa matag karon ug unya Lord nga ikaw Ginoo pasabot ka namo Lord sa imong mahal nga pulong o God. Thank you kaayo Lord nga musink in kanunay sa among kasing-kasing ang mga mensahe nga imong gaihatag kanamo Lord. Bisan pa man nagapray sab kami karon sa mga kaigsuonan nga kung galing dunay mga kaigsuonan namo manarbaho Lord, ikaw makiguban kanila mag-provide og kusog, gatakos, kabasog sa panglawas kanila, kaalam, kahibalo Lord. Salamat to sustain them Lord sa ilang pagpanarbaho.
usab sa mga kaigsunan nga nagapang-eskwela. Salamat sab kaay Ginoo sa imong great provision sa tanan nga mga balayronon o bisan pa man sa strong comprehension Ginoo nga aron makapasar sila sa ilang mga lesson o makapasar sa mga exam. Thank you kaayo Lord bisan pa man sa mga kaigsunan nga mga teacher kung galing dunay klase Lord ikaw sab Ginoo makiguban kanila sa mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho ikaw maga-bless kanila sa mga kaigsunan nga naay mga gipang manage nga business ikaw magapanalangin kanila Ginoo magaagak magatudlo kanila Lord sa pagpasidungog kanimo aron nga masinso mo prosper ang ilang business dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman tungod himaya imuha Lord dawata kini pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoong maluluwas. Amen. God bless us all until next morning.